ang nakaraan. Matapos makapagkubli ng grupo ni Mang Berto mula sa nabigong pakikipagpambuno sa mga pulutong ng mga abwak, ay minabuti ng mga ito ang magamot ang napinsalang Ginoo. At dito, pinangunahan ng tikbalang na si Minos ang pagbibigay lunas sa unti-unting nangihinang si Mang Berto. Inutusan nito ang kanyang mga kasamang, si Kulas at Pedro, na tunguhin ang mahiwagang baluarte ng mga tamawo upang kumuha ng natatanging gamot mula sa mahiwagang bukal na siyang nasa pag-iingat ng mga mabalasik na engkantadong mga tamawo. Na dinabigo ang mga itong makapuslit sa kasumalok sa mahiwagang bukal. Ngunit sa kasamaang palad ay nabasag ang tapayan na siyang dapat lalagyan ng mahiwagang tubig, na wala nang nagawa pa ang dalawa kundi solusyonan ang kanilang suliranin. Subalit, isang kagimbal-gimbal na balita ang kanilang pinagsaluhan, dahil lingid sa kanilang buong pag-aakala ay hindi lamang pala ang Ginoong si Mang Berto ang nangangailangan ng kaukulang atensyon, kundi pati na ang patago at nagdadalamhating kalabaw na mas dinais na ikubli ang kanyang malubhang pinsala at mas matutukang magamot ang matalik na kaibigan, at damayan ito sa kanyang huling sandali na tuluyan ng tila gumuho ang kanilang mundo dahil sa pagkasawi ng kaawa-awang kaibigang kalabaw. Kung kaya, pinangunahan ng galit na binatang si Kulas ang pagsugod sa kuta ng mga abwak, habang ang iba nitong kasamahan ay isinasagawa ang pagdilibing ng may mataas na karangalan. Samantala, mistulang mas payapa pa ang sementeryo kumpara sa bayan ng Capricornio. Tuluyan na itong nilukob ng matinding takot. Ramdam nila ang namumuong kilabot sa buong paligid, mga pag-aaligid ng mga misteryosong nilalang, mga pag-aalulong, mga pag-angil, paghalakhak ng isang tuwang-tuwa na impong abwak. Sa wakas, malaya na tayong panginginahin. Wala nang makakahadlang, wala nang makakahadlang pa sa atin. Mga kasama, ituwid na itong isang magandang tigil. Dahil wala nang makapipigil pa sa atin. Wala na. At sabay-sabay na nagpugay ang mga nilalang. Binalot ng takot ang buong bayan ng Capricornio. Sumabog ang tila sigalot at matinding kilabot. Naguhumiyaw ang lahat ng mga mamamayan, habang walang habas na nilalapastangan ng mga nilalang ang matitipuhang mga kabahayan. Dinudukot ng mga ito ang kanilang mga nais, at takam na binibihag ang lahat ng kanilang mga pakay. Tulungan niyo ako! Sakit ka! Kay dalang na kitang gusto kakain! Tulungan niyo ako! Chismosa ka! Ay! Wag po! Wag! Rape! Henry, kakarnihin ka namin dahil ang mga tulad mo ay mga dapat nang gapasin. Kayo ang mga talahib ng lipunan na walang ginawa kundi ang manira ng inyong kapwa. Ay! Anong pinagsasabi mo? Tsaka... Teka! Aba! Kilala kita! Oh, sinasabi ko na nga ba? Tamo-tamo? Oh, totoo yung chismis ko. Totoo yun, oh. Teka, mga kumare, totoo ang chismax. Aswang talaga ang asawa ni Aling Cordapia. Mga kapitbahay.
Tumahimik ka! Chismosa ka! Sinagpang nito sa may lalamunan ang nabihag na kapitbahay at walang habas na niluray-luray ang litid nito. Sumisirit ang malapot na pulang likido sa may leeg nito habang hinangasab ng galit na nilalang. Yan ang nararapat sa inyong mga chismosa. Tinanggal ako sa magtapasan dahil sa inyo. Tinanggal ako dahil sa malisyoso niyong mga paratang. Tahimik at patas akong magtrabaho. Wala akong inakrigabyado. Pero dahil sa inyo, naging dilubyo ang buhay ng pamilya ko. Mga kasama, hakutin ang lahat ng masasarap at bumalik agad sa ating pugad. At may bibisitahin pa akong mga kabahayan ng mga bungangera. Gusto kong marinig ang kanilang mga pagsigaw habang humihingi ng awa. At isang malutong na paghagupit ang sumalubong sa humahangos na aswang. Ano? Saan kayo pupunta? Hali kayo dito! Yeah! Yeah! Naghuhumiyaw ang mga nilalang sa bawat paglatay ng engkantadong latigo ng binatang si Kulas. Na siyang pumupunit sa bawat himaymay ng kalamnan ng mga aswang. Uubusin ko kayong lahat! Samantala, sa may dako pa roon, kumakaripas ang karitela ng kabayo. Lulan ang grupo ng matandang pari na si Protasio at biglang napahinto ang mga ito na sinundan ng matinis na paghalinghing ng mga kabayo. Isang humahangos na matandang lalaki ang kanilang nakasulubong sa may daan. Galing ito sa kabilang dako ng kabundukan. Tumatakbo ito ng matulin para sa kanyang kaligtasan. Diyos mio, mga tao talaga to. Ay nako. Tapos kapag nabangga, kami pang mga nagmamaneho may kasalanan. Tapos kami pa yung aray ko. Hinawi ito sa may bibig ng matandang pari. Kadiri naman to. Bakit sabay Sandali, Ginoo! Huminto ka! Sandali lamang! Ika ng matandang pari upang ito ay mag-usisa. Subalit, nasaksihan nila kung bakit nga ba ito kumakaripas ng kanyang pagtakbo. Ito ay upang takasan ang mga humahabol na mga... Padre Protasio, kalaban! May mga kalaban sa paligid! Asus! Yan ka rin naman, Sator. Masyado kang hot. Wala naman oh. Tingnan mo, oh. Wala naman. Aray ka! Lumukso na ang binatilyong si Sator mula sa may loob ng karitela at hindi na nag-aksaya pa ng sandali upang atakihin ang mga maliliksi at hayok na mga nilalang na mabilis na humahabol sa may papatakas na pobreng matanda. Infernum Ignis Dominationum! At isang malakas na pagsabog ng apoy mula sa may kamay nito ang kanyang pinakawalan upang tupukin ang napakaraming nilalang na siyang humahabol sa kawawang biktima. Humihiyaw sa labis na sakit ang mga ito habang ang iba pa ay nagpapagulong-gulong at naglalagablab. Napasandal sa may malaking puno ang matandang lalaki. Tila nakatagpo ito ng pag-asa habang habol ang kanyang hininga. Nilapitan ito ni Sator
upang usisain kung ano ang nangyayari at inilahad ng matanda na una palang inararo ng mga pag-atake ang unang sityo ng Capricornio kung saan ay nakatakas ito. Wala na ang pamilya ko. Nilapa at pinihag ang ilan sa aking mga kasama. Hindi ko tiyak kung ako na lamang ba ang buhay at natitirang normal na tao. Tulungan niyo ako. Pakiusap, tulungan niyo ako. Nagmamakaawa ako. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako. Bumagsak sa lupa ang matanda dulot ng labis na pagkapagod, pagkagimbal at pagkaubos ng kanyang lakas. Mabilis na bumalik ito sa karitela ang binatang si Sator upang kanyang ipasa ang mga impormasyon mula sa nailigtas na matanda. Ikinagulat ng matandang pari na si Protasio ang kanyang mga nalaman dahil ika ng nasa gitna matanda. Bago maganap ang pamamaslang ay may 3 matataas na nilalang. Balot na balot ng itim na kasuotan at nagpakawala ito ng napakakapal na uso at ang lahat ng makakalanghap nito ay nagbabago ng anyo. Na matapos nito ay ang mga nalabing hindi apektado ay dinukot ng mga nilalang at ang iba naman ay nilapa ng mga hayop na mga aswang. Nangamba ang matandang pari dahil hindi nito nagugustuhan ang totoong kakaharaping kalaban ng mga pinagkakatiwalaan sa lugar ng Capricornio. Hindi ito maaari. Hindi basta lamang ordinaryo. Mga aswang ang nasa likod ng lahat ng ito. Mestre, halina, bumalik tayo sa may Capricornio. Kailangan nila ang ating tulong. Madali! Kayo lang eh. Sabi sa inyo eh. Ako na yung kikilos para... Aray! Oo na! Kumilos ka na! Bilisan mo! Relax! Sandali lang. Agwas, ano? Chismisan din kayo dyan? Alis na daw tayo. Ano? Kilos na! At mamaya na kayo magdaldalan. Itong mga kabayong to kahit kailan eh. Ay, Diyos ko po! Hoy, Luminos! Daan-daan! Oo! Sakit nyo talaga sa ulo. Talaga itong mga kabayong to. At matalim na nakatitig sa daan ang matandang pari habang pisil-pisil sa kanyang dibdib ang kwintas. Habang umuusal ng panalangin na ikapa nito sa kanyang sarili. Hindi ito maaari. Hindi maganda ang aking pakiramdam. May hindi tama. Ano na kaya ang nangyari sa anak ni Hermano? Hintayin niyo kami. Tatagan niyo ang inyong mga sarili. At heto ang pulutong ng mga nakakapangilabot na mga abwak. Kinukolekta ang mga bagong kasapi, mga wala sa kanilang sarili, mga bagong nilalang. Habang tuwang-tuwa ang impong abwak dahil sa kanyang nakikita. Mas marami, mas malakas. Halina mga kasama at dalhin na ang iba pang mga bihag sa ating pugad. Subalit, sa may di kalayuan ay biglang naghihiyawan ang mga nilalang. Tila binulabog na mga putakte, umaangil, nagtatakbuhan na napakunot naman ang noo ng impong abwak dahil sa kanyang natatanaw ang dahilan ng malaking kaguluhan. Ang binata na may hawak ng mahiwagang latigo. Ano ha? Ano? Sabi sa inyo eh, babalik ako, di ba? Pagbabayad kayong lahat!
Papalakas ng papalakas ang bawat hagupit ng binatang sikulas sa hawak nitong latigo habang patuloy itong sinusugod ng mga nilalang. Ngunit hindi nagpapatinag ang binata sa dami ng mga sumusugod na nilalang. Ganado ito sa kabila ng kahindik-hindik na itsura ng kanyang mga kalaban. Uubusin ko kayong lahat! Eto pa! Napipilas na tila dyaryo ang katawan ng bawat matamaan ng hawak nitong latigo. Ngunit, anak ng sino? At napalingon ang binata sa kung sino mang dahilan kung bakit tila hindi nito mahatak ang dulo ng kanyang latigo sa may likuran. Masyado ka ng maligalig, bata. Oras na para mamatay ka. Saka hinaltak nito ang latigong hawak ng binatang sikulas, dahilan upang dumausdos ito at makaladkad. Aray ko! Diyan naman oh! Aray ko! Yung siko ko! Aray! Puro bakokang na naman ako nito. Hoy! Ikaw ba amo ng mga pangit na to, ha? At tinawanan lamang ito ng impong abwak sa kasumenyas ng kamay na tila dinuduro ito at pinapalapit. Ganon ha? Gusto mong masaktan ha? Sige, eto na ako! Saka sinugod nito ang matandang aswang habang tumutulo ang laway at gigil na ipinamamalas ang matutulis na mga pangil. Andyan na ako! Tanggapin mo to! Masandang pangit! Sa kabuong lakas, lakas nun. Sa kabuong lakas na lumukso ito at binunot ang mahabang itak sa kanyang tagiliran. Tapos ka ng pangit na matanda ka! Subalit, may biglang humablot sa kanyang mga binti at una ang muka na sumalpok ito sa may lupa. Aray ko! Puisit! Sinong gumawa nun? Takit na rin ko! Yung matangos na ilong ko! Aray ko! Bitawan niyo ako! Sunod-sunod na wasiwas nito ng kanyang hawak na itak habang umaatras. Mga buisit kayo ha! Ang ganda na ng talon ko eh! Pang PBA na sana eh! Tapos sinira niyo lang ha? Sige, sige! Sige, lumapit ka! Kulit mo ha! Sige! Lumapit kayo! Ika ni Kulas habang walang tigil na tinataga ang bawat nilalang na lumalapit dito. Sige ha? Sige, lapit! Lapit! Ngunit, Masyado pang maligalig. biglang dinakot mula sa likod ang binatang si Kulas sa kanyang leeg ng nakakapangilabot na impong abwak. Aray ko! Aray ko! Bitawan mo ako! Aray ko! Aray! Aray ko! At isang malakas na suntok sa may tagiliran, tila nabalian. Masyadong marunong ang tadyang mo, bata. Bitawan mo ako! Aray ko! Halatang hindi ka kumakain ng gulay. Puro ka hangin. Aray ko! Tama na! Saka mahigpit pa siya lalo nitong sinasakal. Aray ko! Dahilan upang mas mahirapan itong huminga at nabitawan ang hawak na sandata. Tawad mo ko! Aray ko! Sandali lang! Aray ko!
Ika ng binata habang patuloy itong humahabol ng kanyang hangin. Damang-dama nito ang pagkabali sa kanyang tagiliran. Huwag ka lang masyadong malikot, iho. Sandali na lamang ay mauuwi sa wala ang iyong panlalaban. Tama na. Huwag ka nang manlawan. Aray ko! Bitawan mo ko! Aray ko! Aray! Tumitirik na ang mga mata nito at nagbabago na ang kulay ng kanyang muka sa sobrang higpit ng pagkakasakal. Aray ko! Bitawan mo ko! Hindi mo ba ako talaga bitawan? Aray ko! At napangisi lamang ang impong abwag habang tuwang-tuwa ito sa pangingitim ng mukha ng binata. Tingnan mo nga naman. Kaunti na lamang. Puputik na ang mga ugat mo. Papaano kung ayokong bumitaw? Aray ko! Na mas lalo pang hinigpitan ang pagkakasakal nito sa may leeg ng binata. At sa ilang huling hininga ay namutawi sa bibig ng binatang si Kulas. Aray ko! Ayaw mo kong bitawan, ha? Eddie, don't! Biglang tinagpas ng binatang si Kulas ang kamay ng impong abwak. Humiyaw ang matandang nilalang at madali nitong hinawakan ang kanyang naputulang braso. Umaangin. Natigilan ang mga nilalang. Lapastaan! At heto naman ang binatang si Kulas. Sapo nito ang kanyang nananakit na likuran dahil sa mataas na pagkakabagsak at humahabol ng kanyang hininga. Aray ko! Baho ng kamay mo! Ayaw mo kong bitawan eh. Kaya ako na ang nag-alis. Gulat ka, no? Aray ko! Likuran ko! Sakit mo na! Samantala, Hoy! Pedro! Halika na! Kailangan na nating sundan yung kaibigan mong bida-bida. Baka ginagawa ng kilawin yun dun. Halika na! Teka lang po. Hinahanap ko po kasi yung... Teka, nasan na kaya yung itak ko? Nilapag ko lang kanina dito yun eh. Ay, sino kayang nagnakaw nun? nasabay pang naningkit ang mga mata ng nagkatinginan na sina Tikboy at Pedro sa kung sinong nasa kanilang isipan. At heto naman ang binata. Itinutukod ang kanyang hawak na itak na may nakamarkang pangalang hindi naman kanya. Sa kamabilis na tumitindi. Ayos ah, matalas din pala tong itak ni Tiyanak eh no. Kala ko dati pangbungkal lang ng kanal to eh. Pinagdadabot pa niya lagi. Pangit-pangit naman ang design. Ay, ano aswang na panot, ha? Kaya pa? Sabi sa'yo eh, huwag akong kakalabanin mo eh. Tsaka, anak ng... Dahil... Itutuloy. Heto na mga kaibigan, ang nalalapit na pagsasara sa kabanata ng ating natatanging Mang Berto sa panahon ng Tiempo Muerto. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, ay huwag mahihiyang pindutin ang ating subscribe button, pati na ang notification bell upang hindi ka mahuli sa pagsusulputan ng ating mga napakasariwa at orihinal na kwento. At
idamay mo na din ang ating like button nang sa gayon ay mas makadaragdag ng inspirasyon para po sa inyong lingkod na mas makapagbibigay pa ng dekalidad ng mga kwento, pati ang pag-iiwan po ng inyong mga positibong mensahe ay buong puso ko pong ipagpapasalamat. Yun lamang po. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace!